Business ng ano, wala nga eh. Oo. Oh, ang buong akala ng tao, yan na yan. O, wala rin. Oo. O, di ba? Pagkatapos, ang sinasabi nila ngayon, 284 congressmen. Ay, nako! Yan na naman. Super majority, ano daw po ngayon, sa Kamara de Representante ang nangyayari. Nagkakaisa na raw sila at nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili sa posisyon. Wala man lang bang nagsabi, bakit naman? Oo. Bakit naman kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila? Wala daw pong pakinabang yon, Sen. Wala. Ha? Wala. Nagkasundo-sundulan daw sila. Naniwala ka naman doon. Ayun. Kung ako'y naniwala, ay doon sila nagkamali. Tanungin mo ako. Kayo po, naniwala ba kayo doon? Hindi. Bakit naman? Kayo Paano na? Oo. Yung ang impeachment na ito di ba? Ayan. Sino ba may kasalanan? Huwag na natin sabihin, sinasabi, underperforming, corrupt siguro, or whatever. Oo. Hindi Ang tao, nagalit di ba? Ay, opo naman. Dinaan nila sa balota ang galit Bakit wala nila. silang ganong nakuha ang boto sa Mindanao? Sino may kasalanan? Sila. Kanino mo ma-attribute yung kanilang kapalpakan? Oho. Doon siya ginawang dalawang aksyon, di ba? Ayan. In-impeach nila yung Vice President na taga Mindanao. Pinakulong nila yung Hindi dating pa sila presidente. tumigil doon. Bigla na lang nilang hinuli. Oho. At pagkatapos itinapon sa kabilang daigdig. Ayan, oho. Hindi, kabila nung daigdig. Kay... Nagalit ang tao. Pagkatapos sasabihin mo, yung performance natin ang... Hindi, alam naman nila Oo. Sinong may kagagawa ng impeachment? Well, ang i-quote ko dyan, ang sinabi ni Congressman Toby Chanco, Sen. Bakit? Hindi mo paniniwalaan yung sinabi niya? Yun ang Bakit? sinasabi niya. Magsasalita ba siya ng kasinungalingan? Yun nga sinasabi, totoo na nga ito sinasabi Ano ko. sinabi niya? Sabi niya, huwag nyo nang ituloy yan. Hindi makakatulong sa atin yan. Kumusta po kayo dyan mga kababayan? Saan man po kayo? Sana napapanood nyo po ito. Ngayon po ang ating bagong reaksyon. Itong sinabi po ni Senador Marcoleta tungkol kay BBM. Mga kababayan at mga kapatid, magugulat po kayo kung ano ang naging reaction niya sa gustong mangyari ni BBM na direktang makikipagkaisa o gustong makipag-ayos sa mga Duterte. Ano ba ang kanyang reaction mga kababayan? Tayo magre-reset ngayon I-reset. Kumbaga sa computer, delete. Opo. Di ba? Dinilit mo na Bakit binalik mo na naman? Yun ang mabigat na hahanapin at magiging sukatan ngayon ng Nawala taong nga bayan. yung seriousness ng nawala nga ang buong akala ng tao, yan na yan. Wala rin. Oo. Di ba? Pagkatapos, ang sinasabi nila ngayon, 284 congressmen. Ay, nako! Yan na naman. Super majority, ano daw po ngayon, sa Kamara de Representante ang nangyayari. Nagkakaisa na raw sila at nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili sa posisyon. Wala man lang bang nagsabi, bakit naman? Bakit naman kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila? Wala daw pong pakinabang yon, Sen. Wala. Ha? Wala. Nagkasundo-sundulan daw sila. Naniwala ka naman doon. Ayun. Kung ako'y naniwala, ay doon sila nagkamali. Tanungin mo ako. Kayo po, naniwala ba kayo doon? Hindi. Bakit naman? Kayo Paano na? Oo. Yung ang impeachment na ito di ba? Ayan. Sino ba may kasalanan? Huwag na natin sabihin, sinasabi, underperforming, corrupt siguro, or whatever. Hindi Ang tao, nagalit di ba? Ay, opo naman. Dinaan nila sa balota ang galit Bakit wala nila. silang ganong nakuha ang boto sa Mindanao? Sino may kasalanan? Sila. Kanino mo ma-attribute yung kanilang kapalpakan? Doon siya ginawang dalawang aksyon di ba? Ayan. In-impeach nila yung Vice President na taga Mindanao. Pinakulong nila yung Hindi dating pa sila presidente. tumigil doon. Bigla na lang nilang hinuli. At pagkatapos itinapon sa kabilang daigdig. Ayan, Hindi, kabila nung daigdig. Kay... Nagalit ang tao. Pagkatapos sasabihin mo, yung performance natin ang... Hindi, alam naman nila
Ayan, nakita nyo mga kababayan. Ang alam po kasi ni BBM, yung problema po, kaya natalo po yung kanilang kandidato na itong 12 na alyansa, dahil po sa poor performance. Ang sinasabi ni Tatay Digong ay mali. Hindi dahil sa poor performance. Kaya daw nag-calibrate ng gabinete itong ni BBM, dahil daw po hindi daw gumagawa ng maganda o yung total performer. Poor daw yung mga ginagawa ng gabinete, sabi ni Senador Marcoleta. Ay hindi yan. Mali yan. Hindi dyan ang dahilan. Hindi ang dahilan ay yung hindi gumagawa ang gabinete mo. Pakinggan po natin mga kababayan kanyang sinabi. Ito ang dahilan. Kaya natalo ang senatorial slate ni BBM. Naku po mga kababayan, matinding pasabog po ito. Ang i-quote ko dyan, ang sinabi ni Congressman Toby Chanco. Sen. Bakit? Hindi mo paniniwalaan yung sinabi niya? Yun ang sinasabi niya. Nagsasalita ba siya ng kasinungalingan? Ay, yun nga sinasabi. Totoo na nga ito sinasabi Ano ko. sinabi niya? Sabi niya, huwag nyo nang ituloy yan. Hindi makakatulong sa atin yan. Kasi nga siya yung manager Siya yung campaign Manager ng Manager. alyansa. Tama kayo. Ang kanyang palaging iniisip kung paano niyo maipapanalo lahat Oo. ng mga senador ng administrasyon. Oo. Sa balikat niya ay Nakapasan. Yung obligasyon na yun. Pagkatapos nga naman, gagawa ka ng isang aksyon na ikatatagilid lahat ng kandidatong kanyang inaalagaan. Bakit naman hindi siya magko-complain? Nakita nyo mga kababayan, di ba itong campaign manager po ni BBM na si Toby Chanco, merong pasabog na ganito ganyan, na merong conditional, alam nyo na, pagka hindi ka pumirma ng impeachment ni BP Sara, hindi ka mabibigyan ng budget. Itong campaign manager na ito mga kababayan, alam ko parang tumiwalag ito umalis dito sa grupo ni BBM. Bumaliktad po ito. Kaya binulgar niya itong nangyaring ito na wag nyo nang ituloy yung impeachment. Matatalo yung kandidato natin. Hindi daw naniwala itong si BBM at itong kagrupo ni Toby Chanco. Kaya ito na mga kababayan, tuloy pa natin. Sinabi ko na nga, huwag niyong gagawin yan Sino yung gumawa? Ayun. Oh. Tinuloy pa rin niya. Tinuloy pa nila. Ay, kasi nga naman kaya tinuloy ko. May mga pangako naman pala. At ngayon, hinahanap yung pangako. Wala daw mai-release. Di ba? Nangako na nga. Sino ngayon ang may kagagawan nun? Kung bakit nagkaganyan. Pagkatapos, ang ginawang katwiran, underperforming yung mga Cabinet Secretary. Kaya hindi ko masisisi. Baka may sama ng loob din naman yung pinagtatanggal na parang ang sakit niya na. Tama kayo. Inalis mo ko doon, ang perception ng tao na parang ako, hindi ko talaga naganap yung aking trabaho. Pero hindi naman yun ang issue, di ba? Wala ko nga. Wala ngang record Wala talaga. Mag-iisip na lang Pag talaga wala ang kang tao bayan. pamantayan, bigla ka na lang magtatawag ng courtesy resignation. Wala naman ka pinagbatayan kung paano mo ko susukatin. Saan mo ko dadalhin. Kung ako'y itatalaga mo po, hindi. Pwede ba yun? Naging sukatan lang talaga. Kahit naman sa isang maliit na opisina dyan, magpupromote ka o magtatanggal ka, may batayan Ay, siyempre. Kasi tinanggal mo yung tao, regular. Pupunta siya sa NLRC, magrereklamo yan, kakasuhan kayo, ba't mo tinanggal? Kakasuhan ka niyan Sapat mo na lang ako tatanggalin, wala naman akong kasalanan. Maliit na kumpanya lang ang pinag-uusapan. Di ba? Hindi, siguro naman ito Alam nyo mga kababayan, merong point si Caro Dante dito Isipin nyo mga kababayan, aalisin mo yung tao mo, wala ka namang batayan, tapos ililipat mo lang sa kabilang departamento. Ayun ang sinasabi ni Caro Dante, anong batayan mo? Meron bang ito? Performance evaluation? Mga ganun ba mga kababayan? Kaya ituloy pa natin ito. Pangulo ang
Alam kanilang ko yun, performance. pero kahit na ganun, Oo. mga taong pinagtiwalaan mo naman ito eh. Oo. Meron naman silang imahe at reputasyon na kinakailangang proteksyonan. Basta mo na lang ba itatapon ng ganun, walang batayan? Siyempre meron. At Kahit ito po. saan. Oo. Sabi niya, underperformance is no longer business as usual. The people have spoken. O, di ba? Tama po. O, yun pala eh. Ba't hindi mo bigyan ng karampatang action yan? Yan ngayon ang... Tapos magtatawag ka ng reconciliation. iyan pa nga, Sen, ang naging resulta kasi para bang ipinakikita niya, seryoso ako sa aking ini-o-offer na reconciliation. Nakita niyo na anya, mayroon akong ginawang mga pagbabago sa aking administrasyon. Yun po, kung parang sa tingin ko lang sa abot ng aking... Yung gusto kasi ni BBM, mga kababayan, gusto niya nang makipagbate, walang kondisyon. Pwede ba yun, mga kababayan? Gusto mong makipagbate, halimbawa po, meron kang jowa. Nag-break kayo. Si Pedro sa si Maria, naghiwalay. Gustong makipagbate ni Pedro kay Maria. Pag binalikan ba niya, okay na agad, mga kababayan? Wala na bang kasunduan na mangyayari? Maaaring gumawa ka ng kasulatan, mga ganito. Basta-basta na lang ba kayo magsasama ulit na magjowa? Wala na kayong pag-uusapan ng mga eto, ganito gawin natin, ganyan, para hindi tayo maghiwalay. Wala na bang ganun, mga kababayan? Ito yung tinutumbok ni Senador Marcoleta na ang reconciliation na hinihiling ni BBM, merong kondisyon. Hindi basta ka na lang hihinga, uy, bati na tayo, BP Sara. Mga Duterte, bati na tayo. Hindi ganun, mga kababayan. Kahit simpleng bagay na may kaaway ka na kapitbahay, hindi yung nagkita kayo, parang wala lang. Kahit sa barangay, mga kababayan halimbawa, inutangan mo. Hindi ka nagbayad. Nag-away kayo. Siningil ka. Ayaw mong magbayad. Binaranggay mo. Hindi ba kayo gagawa ng kasunduan kung kailan ka magbabayad? O halimbawa mga kababayan, ganun yun. Gusto ko ni BBM, ganun na lang yun. Basta nagkita, uy, okay na tayo. Hindi ganun, mga kababayan. Ituloy pa natin ito. Basta mo na lamang i-offer. Ganun. Aba, hindi naman kong. Hindi po, Sen. Nung ikaw ay nililigawan mo pa yung asawa mo dyan, Oo. girlfriend mo pa lang, Oo. may pagkakataon bang medyo nag-away kayo? Binrek ka niya, halimbawa? Ay, oo, nangyayari yun. Oo. Away, di ba? Oo. Ngayon, kung ikaw naman gusto mong... Makipagkasundo, makipag-reconcile. Kasi talaga naman yun ang gusto mong pakasalan. Ay, siyempre ho. Nangyari lang, palagi ikaw ang nagkakamali kasi, di ba? Ngayon, paglapit mo sa kanya, Na-immune. sasabihin mo ba sa kanya, anong pangalan ng asawa mo? Juby. Juby. Oo. Bati na tayo. Ayan, oo. Ganun lang? I mean, hindi ho. Siyempre, mag-u-offer ka ng konsesyon. Hindi ganun ka dali. Gagawa ka ng paraan Oo. sa pamagitan ng pangangako siguro, kung maaaring baka pumirma ka pa ng kasulatan. Oo. Para sa ganun ay tanggapin ka niya ng pabalik. Bumalik yung pagtitiwala. Ganun, Basta ka na lang ba naman ng walang... Oo. Hindi ako naniniwala sa ganun na walang... Ewan ko lang, ha? Oo. Di ba gusto nyo sabihin kasi kung sa pamamahala naman ng gobyerno, pag-uusapan, Sen, baka nagkamali kayo, nagkamali din naman kami. Kumbaga, magpatawaran na lang tayo. Reconciliation na lang. Hindi kaya ganun ang ibig niyang sabihin? Kasi hindi mo rin naman masasabi na hindi rin ba kayo nagkamali. Kanino ba ino-offer yung reconciliation? Ang nabanggit na pangalan po sa pamilya Duterte. Tama lang naman. Kaya nga tayo nagkagulo-gulo. Kaya nga tayo nagkawatak-watak dahil nga doon sa ginawang aksyon laban sa kanila. Oo. Ngayon, nag-u-offer ka ng reconciliation ngayon. Hindi ba tama lang naman na gumawa ka ng konsesyon? Halimbawa, nag-meeting tayo, kailangan pauwiin na natin si dating Pangulo. Oo. Hindi ko sinasabing yun ang gagawin.
Oho. O kaya, sabi mo kay, kay Speaker, huwag nang ituloy ang Yung impeachment. Yun ang Halimbawa lang. yun ang halimbawa ng mga concession na maaaring i-consider nung kabila Parang para seryoso. maliwala siya na Oo nga, no? ang ino-offer mong kamay ng Pakikipagkasundo. pakikipagkasundo. Baka maniwala siyang na nagtutotoo ka na. Yan, siya naman, Julie. Julie ba? Juby, opo. Julie, Opo. kinakailangan makipagkasundo ka sa akin. Oo. Pwede ba yun? Ka namimilit, hindi pakikipagkasundo yung gano'n. Ha? Parang no Kaya choice. mag-offer ka ng kondisyon. Parang no choice ka. Makipagkasundo ka, ngayon din. Oo. Parang ganun, ano? Karaniwan yan, nagdadala ka ng... Hopya man lang, hopya. Hopya man lang na maglubag man lang yung sa galit na sa'yo, di ba? Oo. O yan mga kababayan, nakita nyo po, napakinggan nyo. Totoo naman itong sinasabi ni Caro Dante na kung makikipagkasundo ka kahit kanino, kailangan mo ng kondisyon na ito yung gagawin, ganito, ganyan, halimbawa asawa mo, nag-away kayo, meron kayong mga kondisyones. Ganito rin itong pagkikipagkasundo ni BBM sa pamilya Duterte. Sabi nga ni Caro Dante, kung sincero ka, halimbawa na lang, wag nang ituloy yung impeachment. Pauwiin mo si Tatay Digong. Ganon. Hindi yung yung basta ka na lang makikipag-reconcile. Na ganon-ganon na lang. Yun ang sinasabi at tinutumbok ni Caro Dante. Di ba mga kababayan, totoo naman? Kahit sa simpleng away lamang na magjowa Di ba kung halimbawa, yung jowa ko si Ivana, nag-away kami. Bakit ganito, ganyan? Niloko niya ako, halimbawa lang. Si Ivana, gusto niyang makipag-reconcile sa akin. Kasi nakita naman niya na mabait ako, gwapo. 'Di ba? Kaya ko namang buhayin si Ivana Alawi, 'di ba? Gagawa kami ng kasunduan na hindi na kami mag-aaway na pagmumulan ng gaya ng mga nangyayari, 'di ba? Na hindi na kami maghihiwalay para ganito ganyan magiging success yung relationship namin. Ito yung gagawin namin. Gagawa kami ng kasunduan. Hindi yung iba na, dito ka na sa akin. Ganun lang, wala nang mangyayari, ganon. Ganon lang pag nagkita kami na agad. Hindi na kami gagawa ng usapin na pag-uusapan. Basta, sige. Sige, tayo na, iba na. Ganun lang mga kababayan, hindi pwede yun. Kaya nga sinasabi ni Caro Dante, malabo. Malabo na makipagkasundo ka na walang kondisyon. Dito na nga lang sa sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea Di ba may mga kasunduan dyan para magkausap, maging mapayapa ang lugar na yan, may mga kasunduan. Gaya din yan sa pag-aaway. Gaya ng pamilya Duterte at Marcos. Gaya ng mga Pilipino. Kailangan mag-set ka ng kondisyon. Sabi kasi ni BBM, ay reconciliation, hindi nag-aano yan ng kondisyon. Kung gusto mong makipagbati, bati. Yun ang gusto Meron bang ganun mga kababayan? Gusto nyo ba ng ganun? Pag nagkita kayo nung kaaway mo, ay bati na tayo. Kahit nasuntok ka sa mukha na may black eye ka na. O mga kababayan, o yung kapitbahay mo na ang tagal lang may atraso sa'yo, inutangan ka ng 500, tapos yun yung naging sanhi ng away nyo, tapos 10 taon na di kayo nagkita, tapos syempre galit ka, nung nakita mo, uy, bati na tayo walang ganon. Kailangan kung makikipagbati ka, may pagkakasundo. May ganun ba na mga kababayan, na wala na lang, basta-basta na lang kalimutan yung nangyari? Walang ganun mga kababayan. Malabo itong ginagawa ni BBM na ito. Kaya
Kung ang pag-uusapan, itong si Caro Dante, na senador na, may puntos ito mga kababayan. Totoo yung kanyang sinasabi na kailangan ng kasunduan. Pauwi niya si Tatay Digong. Huwag ituloy ang impeachment. Yun ang sinasabi. Halimbawa lang hindi naman niya sinasabi na yun yung gagawin ni BBM. O ano mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Diba tama po si Caro Dante? Kaya po i-comment nyo po kung anong masasabi nyo dito. Once again, ako si The Wonder sa Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. At yung isa kong account na isa mga kababayan, Wonderboy in Manila, yan po yung mga ginagawa kong vlog regarding Manila update. So, kung gusto nyong makakita po ng mga update sa Manila, kung sinusuportahan nyo po si Yorme, suportahan nyo po yung YouTube channel natin na maliit para lagi po kayong updated sa mga balita. Kaya mga kababayan, maraming salamat po sa mga suporta nyo po sa akin, mga kapatid, kung saan man po kayo. I-comment nyo po kung saan po. At babasahin ko po isa-isa. Salamat po ng marami mga kababayan. Mabuhay po kayo.